Morning mga kapatid, good morning. We are good to go na mga kapatid. Meron na tayong reload, no? Pipick upin natin sa Savona. Let me check. Savona BC. Savona BC, no, malapit sa Kamloops. At yung load na to is plywood, ano? So lumber ito, no? Pag BC talaga, lumber. At pupunta siya ng Denver, Colorado sa US, ano? Magko-cross tayo sa Oroville, Wyoming. Ano, doon tayo magko-cross. First time ko magko-cross diyan. First time ko ring pupunta ng Colorado, no, ng Denver, Colorado. Mountain ito, alam ko. Medyo mabigat yung load natin, but then we've been waiting for how many days na, no? Since kailan pa ba tayo? Friday. Today is Tuesday. So we need to get moving na. Kaya kukunin natin ang load na to. I think magandang magiging mga scenery, makakapag-video tayo, and if we can magkaroon ng drone shots, then we will do that as well, ano mga kapatid. So tara na, larga na tayo. Ito natin ito, salamin natin. Let's rock and roll mga kapatid, ano. Meron tayong, ang layo natin sa ating pickup mula dito sa ayusin lang natin tong lamesa kasi tutunog ito. Yeah. Ang layo natin sa ating pickup is around 700 kilometers. For sure, hindi na natin mapipick up ngayong umaga yan. It will be on bukas. And then we make sure na Friday morning ma-drop natin yung load natin, ano? Para makakuha pa tayo ng reload pabalik ng Canada, no? Medyo alanganin, pero let's see, ano? Kasi marami kami naghihintay ritong truck driver, ano? And kung magpapasa ko dito sa load na to, mapupunta na naman ako sa ilalim, ano, ng waiting list. Kaya nag-isip-isip ako. Sige, sabi ko kukunin ko na. And para ma-experience din natin yung areang yan, ano. Medyo matagal-tagal na rin, no? Then take the third left. Actually, hindi pa nakapanik si Alex ng BC, no? I don't know, hindi naman to aabot kasi ng ng papuntang Vancouver or Surrey, ano. Pero at least mapapasyalan natin yan, and then masusubukan. Ngayon lang naman, ano, mga kapatid, yung performance ni Alex sa medyo akyatan. Hanggat maaari ayaw ko, no? Ayaw ko. Pero para din masubukan natin, ano, para makita natin kung mahihirapan ba si Alex, ano, sa matataas na lugar. So, magkita-kita tayo sa daan, mga kapatid, ano? For sure, meron akong mga mabibidyoan na magandang lugar. And from there, let's see, mga kapatid, ano?
Ayan, mga brad, magandang hapon or tanghali. Tanghaling tapat ngayon, mga kapatid. Meron pa tayo natitirang 530 kilometers away sa pickup natin dyan sa British Columbia, no? Bale, yung pipikapin natin dyan sa may Kamloops yun, ano? Savona eh. Pero malapit siya sa Kamloops, ano? Savona, British Columbia. Papunta tayo sa bundok, Denver, Colorado. So, mataas siyang lugar na yan, ano? Mountain yung lugar na yan. First time natin na makakapunta sa Denver, Colorado. Medyo mabigat yung load natin. It's 45,500 pounds, ano? Sana hindi na sosobra pa doon, ano? Dahil hindi ko yan tatanggapin pagka sumobra pa doon. So mag-aalalay tayo pagdating natin doon sa medyo matataas na bahagi, ano? But then for sure, marami tayong makikita na magagandang lugar, no? Na pwede nating makunan ng video at makita nyo, no? Mga kapatid, lalong-lalo na yung mga brad natin na nandyan sa Pinas, ano? And of course, sa mampanig na mundo, but especially of course sa mga brad natin na nandyan sa Pilipinas. So tuloy-tuloy ang ating biyahe. Hindi na tayo maloloadan ngayong araw, kagaya na nabanggit ko kanina lang. Bukas na ng umaga, natanong ko yung ating isang tropa na nakapag-pick up na ron. Ang sabi niya, pwede daw ako magstay sa area na yon, ano? Meron daw turnout area doon. Pwede rin daw akong dumiretso mismo doon sa company, no? Mahaba daw kasi yung driveway nila doon, maluwag. So I don't know kung pwede ako magstay doon for the night. Pero mas okay kung doon ako mag-stay kasi hindi nagagalaw yung clock ko, no? And then tomorrow meron tayong 11 hours. Kasi i-consider na natin na 11 hours yung ating driving time lang kasi papasok tayo ng US. We need to rest for 10 hours and then magdadrive lang tayo ng 11 hours. From pickup location up to Denver, Colorado is 2,500 kilometers around sa ganong layo, ano? So, saktong-sakto lang sa kinakailangan nating mileage para makumpleto natin ang 10,000 miles ngayong month of May, mga kapatid. So tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. Kita-kita tayo mamaya kung saan tayo magpa-park. And then until bukas, paloadan tayo all the way sa biyahe natin sa Denver, Colorado.
malapit na tayo sa ating pick up location, ano, pero hindi na tayo maloloadan ngayon. Dito yan sa Savona, 25 kilometers away sa Kamloops, ano, British Columbia. Savona, British Columbia. Ang ganda nung ano, ng lake, oh. I don't know kung nakikita ninyo, no, pero napakaganda nung lake diyan sa kanan, ano. May mga nakita akong mga bahay, napakaganda mga kapatid. Ayan, yung area na yan, oh. Sobrang ganda. Ito ang kakaiba dito sa BC, no. Ayan, oh. Kita nyo, maraming lake, ano, tapos maraming mountain hills, ano. Napakaganda mga kapatid. Talagang mapapawaw ka. Hindi mo makikita yan sa ibang province, ano. Meron, like sa Ontario meron din, pero hindi ganito kaganda kagaya ng makikita dito sa British Columbia. Ayan, oh, ganda, no? Bali ito yung Trans-Canada 1, ano. Meron silang ginawang ibang daan papunta ng Vancouver, yung Coquihalla Highway, ano. Bali ito yung original na daan, no. Sarap sana mag-stop dito mga kapatid, oh, and then mag-drone ako, no. Sayang, ano. Pwede sana ako doon. Ganda mag-drone mga kapatid, ano, dito sa may lake. I'm pretty sure na pwedeng mag-drone dito kasi malayo sa city, no. Malayo sa mga airport, sa mga hospital, ano. Walang mga tao. I know na pwede rito na mag-drone, no? Pero malapit na tayo sa ating pick up location, ano. I think pwede akong magstay for the night doon, ano. Kung hindi na ako papayagan, sabi nung isang kasamahan natin, meron daw turnout area, no, doon sa malapit doon sa company. Ang ganda ng lake. Ayan, kitang-kita nyo mga kapatid, ano, kung gaano kaganda ang lake dito sa ano na to, Savona na to, no. Savona, British Columbia mga kapatid, ano. Ayun na yung company, oh. Ewan ko kung natatanong nyo na. Ayan. Ayan yung company, oh. Nasa ano siya pala talaga, no. Nasa gilid siya ng lake, ano. Ayan, ayan. Yan mismo yung pagpipick upan ko ng load ko bukas ng umaga. Ayan, oh, Savona. Welcome to Savona, Lakeside Community. Ayan, no. So, kakanan tayo dyan. Meron daw dyan maliit na gasolinahan. And then, merong turnout area, no. Let's see. Kung, ayan, yan yung pagpipick upan ko mismo. Yung anong yan. Yung mill, ano. Lumber mill na yan. Ang ganda ng location nila mga kapatid, ano. Ito yata, oh. Check na natin. Yeah. Dito na tayo sa ano, kanan. Keep right to Savona Access Road, then take the first right. So ito, pwede rito, gasolinahan pala ito. Pwede dito mag-stop sa gabi. No? I don't know. I think baka pwede ako ditong Turn mag-stay, right ano. on Kamloops Lake Drive. Sabi nung kasamahan sa ano is pwede daw akong mag-stay dun sa left side niya, eh. So ito yung company, no. Pero saan yung sinasabi niya na ano pwede kong pag-stayan? Left side sabi niya, eh. Naku,
Wala yata dito. Mill office, parking, shipping, receiving. Ayun. Arriving at 7161 Sabi nga, parking, Canyons shipping, Lake receiving, Drive, ano? Thompson, Nicola, BCB 0K, Canada, on the right. So, let's see kung pwede ditong magstay, no? For the night. Wow, ang ganda! Makakapag-drone pa tayo, mga kapatid, ano? Ayun, pwede ang parking. Ayan, nakalagay, oh. I don't know kung pwede ang truck dito. Wala. Kasi shipping, mill office, parking, ano. I don't know kung pwede ako dito mag-parking, ano. Stop, back up, wrong way. Ayun. I don't know. Doon daw ang shipping, eh, oh. Let's see kung pwede ako magstay dito ng gabi, no. Kasi dito hindi pwede, oh, nakalagay. All contractors must report. Let's see kung papayagan nila ako dito, no. Kung hindi, babalik ako doon sa gasolinahan. I hope pwede ako dito ngayong gabi para hindi na ako Sabona specialty. Sana pwede ako dito, no. Yun, parking, may nakalagay, oh. No private vehicle beyond this point. Parking. No unauthorized vehicle past this point. Yun lang. Saan tayo pwede dito mag-parking, ano, mga kapatid? So dito na lang ako siguro mag-i-stay for the night sa gilid. I don't know. I think pwede dito. Yeah, dito na lang tayo, mga kapatid, ano? Para bukas okay na tayo rito. Tapos tayo, mga kapatid, mag-load, ano? Ayan, natarpa na natin, no? Na-strapa na natin, natarpa na natin, okay na, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga brad, mga kapatid, no, yung loadan natin. Ito yun, lumber mill siya dito sa Savona, British Columbia. Nasa hill siya, no, sa baba ng hill. At ang pinakamaganda, mga kapatid, nasa lake siya. Ayan, no, kitang kita nyo yung lake. Napakaganda, mga kapatid, ano. Kapag dito yung bahay mo, ayan, tapos ayan yung lake. Wow, parang ayaw mo nang umalis ng bahay pagka ganyan na nakikita mo, no. Napakaganda, mga kapatid, ano. Sobrang ganda ng lake. Hill dyan, ano. Yan, napapalibutan hanggang doon, lake yan, no. Hill, tapos may lake. Napakaganda, mga kapatid. Bale, pipicturean lang natin yung load natin, ano, para makaalis na tayo, mga kapatid, ano. Picturean lang natin yan. Yan. Ang ganda ng lugar na to, mga kapatid. Ayan, oh, ganda ng lake, di ba? Yung may-ari nitong bahay na to, meron pa siyang RV, ano.
And then meron siyang anong tawag ba doon? Ayun, barbecuehan doon, and then overlooking ang lake tsaka yung mountain, wow, ang ganda, grabe, so picturean natin to, then we're good to go na mga kapatid. Lista tayo. So yun lang, from here sa Savona, British Columbia, all the way to Denver, Colorado is 2,400 kilometers. So ita-drive natin yan ng 2 days and a half, 2 days and a half yan. Hindi kaya ng 2 days lang, more than 2 days. 2 days and 5 hours or 6 hours. Let's say 2.5 days na lang, hanggang sa mai-deliver natin to sa Denver, Colorado. Friday, nandun na tayo mga kapatid. Iwanan na natin tong napakagandang place, Ayan, ganda-ganda mga kapatid, lake, Nakikita mo pa yung train dyan, Habang nakikita mo yung lake, nakikita mo pa yung train. Ang ganda ng view dito, mga kapatid. So, diretso na tayo sa Oroville, Wyoming, US border. First time nating papasok doon sa border na yon, mga kapatid, Sana walang maging problema, So hanggang Friday pa natin ma-deliver ito, In mga kapatid. 400 meters, turn left on Savona Access Road. Tarp Take load the first tayo. left. At syempre ang mga madadaanan natin, mga kapatid, magagandang lugar din, like may mga mountain din for sure. First time kong dadaan sa ruta na to, from Oroville, Wyoming, all the way to Denver, Colorado. At ang Colorado mountain din yan, mataas na lugar, and for sure dadaan tayo ng Montana. I think dadaan tayo Turn ng left on Savona Montana. Access Road, then take the first left. Kaya magiging maganda ang ating biyahe na to, dahil makakapag video tayo, makikita natin ang magagandang place, mga kapatid. Pangit ng nito, rotonda nila dito. Sa Oroville, Washington, Oroville, Washington State pala to, mga kapatid, hindi Wyoming, sorry. Washington, Oroville. First time nating tatawid sa border na to, meron na lang natitirang 2 kilometers. Hindi ko alam kung anong itsura nitong border na to, kung saan ang commercial vehicle, ito, meron nag-stop dito, ayan, brother natin yan, ayan, naghihintay siguro ng clearance. Hopefully hindi 2 kilometers, turn right on Highway 97. hindi komplikado rito ang maliit lang ito sigurado na na US border, let's see kung ano ang naghihintay sa atin dito, mga kapatid. Ayan, galing ng US to.
Minsan mahirap pagka first time mong papasok kasi meron na akong bad experience sa border dun sa International Falls sa may bandang Ontario yan, ano. Mahirap yung pasukan doon. Nagkamali ako ng pinasukan, umatras pa ako, no? Yun ang inaalala ko, mga kapatid, ano. Baka mahirap yung pasukan ng border dito, no. So ito na. Maliit lang ito, maliit. So babasa na lang tayo ng ng mga signboard, ano, kung saan man tayo papasok dito, mga kapatid, ano. Tingnan natin kung saan ang Turn right on Highway 97. mga truck, ano. Ito yung duty free to USA. Ayan, nakalagay, oh. Aha. To USA. Ito. In 400 meters, turn right on US 97. Keep right. Yung mga truck, keep right, sabi niya. Use right lane. Yung truck daw, ayan, oh. Saan ba dito? Ang hirap dito. Kung saan dito yung ano? Dito yata. Pucha, nakasarado lahat, ah. Ito. Dito tayo sa bandang left, mga kapatid, ano. Turn right on US 97. So here's this. We'll have you go over to the X-ray, okay? X-ray, sir? So is that machine over there? That one, sir? Yeah, Yep, okay. you'll go to the stop sign. Mhm. When that light turns green on the X-ray, you're gonna go about 5 miles an hour through. Yeah, I've done this once in Ontario. Okay. Turn left, then take the first right.
we slip? Did I did it right, sir? 5 miles, they say. 5 miles per hour. You're going a bit too fast. Oh. Yeah. Do I need to repeat it? No, just go like a little bit slower, but we'll see what he says. Okay. Alright, you're good to go. Good. All right, I'll take this. This is my first time here. I'll take this stop sign, then turn right, sir, right? Yeah, turn right over there. All right, thank you so much. Turn right on US 97. Ayan mga kapatid, ano? Nag-x-ray tayo. Ay, nako. Mahirap talaga pag bagong ano, no? Bagong salta ka sa isang border, ano? You wanna make sure na walang maging problema, no? But anyways, yun, mabait naman yung US border officer, ano? Kaya lang, ano, pinag-x-ray nila tayo, no? Tinignan nila, baka may palaman yung load ko, no? Sa gitna, kasi naka-tarp, ano? So, tinignan nila. 5 miles per hour. Kaya lang, yung aking ano dito kasi, ang aking speedometer, naka-kilometers pa ako, no? Hindi ko napalitan ng ano. Ito, palitan na natin. Continue on US 97. Palitan na natin ng ano, miles per hour, yan. Sabi nung ano, mabilis daw ako. But then, yeah, nakapasok na tayo sa US ulit, mga kapatid, dito sa side ng Washington, ano. At meron pa tayo natitirang 2,060 kilometers all the way papuntang Denver, Colorado. So sama-sama tayo sa biyahe, mga kapatid, ano. Siguro puputulin ko sa segment na ito yung video para meron akong may upload sa Friday at meron kayong mapanood, mga kapatid, ano. Sama-sama tayo sa biyahe. Huwag kayong magsasawang sumubaybay, mga kapatid, at huwag niyong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela, manibelang Pinoy.